Magsitayo-tayong lahat para sa ating manalangin. Magandang umaga mga bata. May lumiban ba sa klase natin ngayon? Mabuti naman kung ganun. Bago kayo umupo, ay pulutin mo muna ang inyong mga basura sa ilalim ng inyong upuan. Sa ulitin, magandang umaga mga bata. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating klase, ay may mga ituntunin muna tayong dapat sundin. Sabay-sabay basahin. Una, umupo ng maayos. Makinig sa guro. Huwag maingay sa klase. At itaas ang kamay kung gustong sumasagot. Naintindihan niyo ba mga bata? Mabuti naman kung ganun. Ngayon mga bata, bago tayo magsimula sa ating klase, at mayroon tayong chart sa pag-uugali. Kung kayo ay makikinig na mabuti, may matatanggap kayo na reward. At meron naman tayong talaan ng puntos. Ay may mga larawan ako na ipinakita. At obserbahan nyo ng mabuti dahil pagkatapos dyan ay may mga katanungan ako. Naintindihan nyo ba mga bata? Magaling. Sa unang larawan, ano ang inyong nakikita? Galido? Tama. Sa unang larawan, ito ay nagpapakita na ito ay nagtatanim ng mga halaman. Sa pangalawang larawan, ano naman ang inyong nakita? Giselle? Magaling. Ito ay nagtitinda ng mga halaman. At sa ikatlo naman, ano ang inyong nakikita? Ito ay mga gulay. Ito mga bata, ano ang inyong nakikita? Rika? Tama. Sa larawan na ito ay nagtitinda ng mga prutas. Mga bata, base sa inyong nakita larawan, ano ang inyong pagkaintindi dito? Okay, Giselle? Tama. Ito ay nagpapakita kung paano alagaan ang mga halaman. Sa inyong mga bakuran o bahay, meron bang mga halaman o nagtatanim ba kayo ng iba't ibang mga halaman? Magaling! Ano-ano ang mga ito? Rika? Mga bata, tinulungan ba ninyo ang inyong mga magulang sa pagtatanim ng halaman sa inyong mga bakuran? Tama! Bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, ngayon mga bata, ating tatalakayin kung ang tungkol sa kahalagahan ng paghahalaman. Ating tatalakayin ang tungkol sa kahalagahan ng paghahalaman. Pero bago niyan, ay may mga layunin muna tayong dapat sundin. Sabay-sabay basahin. Sa loob ng tinakalang oras, ang mga mag-aaral ay nasahang makagawa ng 75 antas na kawastuan. Natatalakay ang mga kahalagahan at kabutihan dulot ng paghahalaman. Naipapakita ang mga pagpapahalaga sa mga halaman sa pamagitan ng pag-aalaga nito at nakakabuo ng sanaysay ukol sa kahalagahan ng paghahalaman. Ngayon mga bata, ating tatalakayin ang tungkol sa kahalagahan sa paghahalaman. Una, karagdagang gawain para sa pagkain. Ito ang paghahalaman ay karagdagang gugulin para sa pagkain dahil ang mga halaman ay kailangan ng regular na pag-aalaga tulad ng pagdidilig, pagtatanim, at pagbibigay ng pataba. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling. Next, ang paghahalaman ay isang paraan ng pagkita ng pera. Ito ay isang paraan ng pagkita ng pera dahil maaaring
produktong may kaugnayan sa pagtatanim. At ang paghahalaman naman ito ay pagtugon sa pangailangan sustansya ng katawan. Ito ay importante dahil ito ay nagtutugon sa pangailangan ng sustansya ng katawan. At ito naman ang pagkakaroon ng sapat na panustos. Ang paghahalaman ay nagbibigay ng sapat na panustos sa mga pangangailangan ng mga tao sa pamamagitan sa pagtatanim at pagkakaroon ng sariling halaman. At ang mga halaman naman ay nakapaganda ng kapaligiran. Ang paghahalaman, ito ay nakapagpaganda ng kapaligiran dahil ang mga ito ay nagdaragdag ng verde, kulay sa mga lugar na ito at itinataniman. Ang mga bakuran, harden at iba pang mga pampublikong lugar. At ito naman ay isang paraan ng paggamot. Ang halaman ay isang paraan ng paggamot dahil ang mga uri ng halaman ay mga kimikal at sustansya na mayroong mga benepisyo sa ating kalusugan. Maraming halaman ang ginagamit bilang lunas para sa iba't ibang mga sakit at karamdaman. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon mga bata, natalakay na natin ang mga kahalagahan ng paghahalaman. Ngayon, ano-ano ang mga kahalagahan ng paghahalaman? Galido? Tama! Mahalaga ba ang paghahalaman? Magaling! Bata, mayroon akong ipapakitang video. Base sa ang inyong gagawin, ang gagawin nyo lang ay panoorin at obserbahan ng mabuti ang video at hatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at ito naman ang dalawang pangkat. Pero bago niyan, may mga pamantayan tayong dapat sundin. Mga pamantayan. Nilalaman, 10 puntos. Kooperasyon, 10 puntos. Pagkatapos sa 3 oras, 10 puntos. At ang kabuuang score ay 30 puntos. Okay, maaari na kayong nagsimula. Tapos mga bata. Okay, ngayon ay ating i-check ang inyong mga sagot. Para sa pangkat una, ay bibigyan ko ng, ang nilalaman ay bibigyan ko ng 10 puntos. At sa kooperasyon naman, dahil sila ay nag-cooperate, bibigyan ko rin ng 10 puntos. At dahil ito ay natapos bago ang oras, bibigyan ko rin sila ng 10 puntos. So, ang kabuuang score ng pangkat 1 ay 30 puntos. At sa pangkat pangalawa naman, ay bibigyan ko rin ng 10 puntos ang nilalaman. At pangalawa naman, dahil sila lahat ay nagko-cooperate, bibigyan ko din ng 10 puntos. At ito ay natapos ng bago ang oras, so bigyan ko rin sila ng 10 puntos. So ang kabuuang score ng pangkat dalawa ay 30 puntos. At dahil kayo cooperate, ay may matatanggap kayong reward. Mga bata, naintindihan niyo ba ang ating tinalakay ngayong umaga? Mabuti naman kung ganon. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pasulit. Pero bago niyan, ay sabay-sabay basahin ang panoto. Piliin ang tamang sagot sa baba. Okay, maaari na kayo magsimula. Tapos sa baba kayong lahat mga bata. Okay, pakipasa ang inyong papel sa harapan. At para sa inyong pagsusulit, sabay-sabay basahin.
iba't ibang halaman at isulat kung paano ninyo inaalagaan